kapit ngayon para sa espesyal na edisyon ng Frontline Patrol. Para sa ulo ng mga balita, school year end na March 2025, matutuloy na ba? 13 anyos namatay dahil sa kagat ng aso? Pag-inom ng kape, dapat limitahan na iyong tagigil. Para sa detalye ng mga balita, sinang-ayunan ng ilang guro sa Quezon City ang minimungkahi ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang school year 2024 to 2025 sa Marso 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Felix Tariman. Magandang araw, Lexen Maela. Narito ako ngayon sa Toro Hills Elementary School kung saan maraming guro ang sumasang-ayon na gawing March 2025 ang pagtatapos ng klase. Kasama natin ngayon si Sir Talawe para alamin ang kanyang opinyon tungkol dito. Sir Talawe, magandang araw po. Ano ang masasabi ninyo sa iminumungkahi ng DepEd na ibalik na sa March 2025 ang pagtatapos ng klase? Tama po kayo, kailangan na maibalik ang dating school calendar ang pasok upang hindi na mahirapan ang mga mag-aaral. Para ma-enjoy din ang mga bata ang summer vacation tulad ng nakasanayan ng marami lalo na sa init na panahon ngayon, kawawa ang mga bata, magkasakit din sila. Maraming salamat, Sir Talawe. Mababatid na simula nang tumaas ang heat index sa lungsod, lumipat na sa modular at blended learning ang halos lahat ng paaralan. Matatandaan na nabago ang school calendar simula nang magkaroon ng pandemya, kaya panahon na para ibalik ang dating nakasanayang school calendar ng karamihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Felix Tariman. Balik sa inyo, Lexen Maela. Salamat, Felix. Kamakailan lang ay napabalita sa social media ang 13 anyos na batang namatay dahil sa kagat ng aso. Umano ang bata dahil sa rabies virus. Paano na nga ba nakukuha ang rabies? Ibabalita sa atin sa frontline ni Thomas Bempin. Kamusta ka dyan, Thomas? Magandang umaga sa inyo, Lex at Maela. Nandito ngayon tayo sa Animal Bite Clinic. Aalamin ang payo ng isang eksperto kung ano ang dapat gawin ng taong nakagat ng anumang hayop. Ito po ang pahayag ni Dr. Angelo. Magandang araw sa iyo, Thomas. Totoo na napakadelikado ang makagat tayo ng aso, pusa o anumang klaseng hayop. Pag ang animal is infected with rabies, immediately nagtatravel ang virus sa ating system. Dapat winawas yan 10 minutes vigorously with running water. Kung meron kayong antiseptic, meron ka alcohol, meron kayong iodine on the site. Pour liberally doon sa area ng wound at agad na pumunta sa pinakamalapit na animal bite center at magpabakuna ng anti-rabies vaccine para maagapan ang pagkalat ng virus. Ayon sa mga doktor, posibleng abutin ng araw, linggo o buwan bago lumabas ang sintomas ng rabies sa nakagat na tao. Huwag baliwalain ang sugat dahil nakamamatay ang rabies. Nakatutok mula sa Frontline, Thomas Mempin. Balik sa inyo, Lex at Maela. Salamat, Thomas. Susunod sa Frontline Patrol sa mga coffee lover dyan, dapat na nga bang limitahan ang pag-inom ng kape? Alamin natin sa pagbalik ng Frontline Patrol. Salamat po, Dok. Mauna na po ako. Kailangan mo lang uminom ng madaming tubig dahil mainit na ang panahon ngayon. Lalo na sa paglabas ka para maiwasan ang dehydration o heat stroke. Mag-ingat ka. Sige po, Dok. Maraming salamat po. Pag-inom ng tubig ay mahalaga. Maraming sakit ang maiiwasan kung uugaliin natin ang regular na pag-inom ng 10 baso o higit pang tubig araw-araw. Manatiling ligtas ang lahat. Nagbabalik ang Frontline Patrol. Sa kabila ng pagiging coffee is life ng mga Pinoy na nagkakape kahit palinsangan ng panahon, nagpayo ang mga eksperto na maghinay-hinay muna sa pag-inom nito. Ihahatid sa atin ni Aiden Malambo. Ikaw rin ba ay isa sa mahilig uminom ng kape kahit sobrang init na ng panahon?
Ngayon ay kasama natin ngayon si Sir Kiel. Sir Kiel, mahilig po kayo talaga uminom ng kape? Yes, Aiden, mahilig ako talaga uminom ng kape. Minsan cup ako sa isang araw kasi nakaka-relax para sa akin pagkakainom ako ng kape. Salamat, Sir Kiel. Ang mga Pilipino ay kilala talaga sa pag-inom ng kape. Ngunit ang kape ay isang diuretic o pampaihi. Ang caffeine ay nagpapataas ng produksyon ng ihi. Kaya naman, kung mas maraming kape ang iniinom mo, mas maraming likido ang ilalabas ng iyong katawan. Kaya mas iniikayat pa rin na uminom ng mas maraming tubig, lalo na ngayon napakainit ng panahon. Balik sa inyo, Lex and Maela. At yun po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Maela John Marcy. At ako po si Lex Ian Nastor mula sa KTV Frontline Patrol.